Nakakaintriga itong ipinost ni Mark G. Spears sa kanyang X account o yung Twitter mga idol. Dahil ito po ang naging laman ng post na ito. The Golden State Warriors will host 3 preseason games at Chase Center, beginning with a matchup against the Los Angeles Lakers on October 6. Sabay lagay ng dalawang matang emoji na nagpapahiwatig na mayroong something sa labanang ito. Si Mark G. Spears ay isang veteranong NBA insider at analyst mga idol at marami na siyang alam. Marami siyang mga sources, marami siyang mga koneksyon at basically baka mayroon siyang alam sa gagawing desisyon nitong si LeBron. Kaya bakit nga ba ganito ang kanyang pagsulat nito mga idol? At ayon din naman sa mga NBA expert, baka mayroong pahiwatig ang post na ito. Ang kahulugan ba nito ay pupunta si LeBron sa Golden State Warriors at magkakaroon tayo ng epic na preseason game laban sa kanyang former team na Los Angeles Lakers. Kakalabanin niya si Luka dyan. So babalikan natin ang sinabi ni Jefferson na alam niya na kung ano ang gagawing desisyon nitong si LeBron, kung saang team siya pupunta. Pero hindi niya pangungunahan ito sa pag-anunsyo. Siyempre, hindi gusto yan ni LeBron. Sa kanya lang dapat manggaling yon. Kaya who knows, itong si Mark G. Spears ay mayroon din pong nalalaman. At ang post na ito ay nagbibigay pahiwatig mga senyales sa mga NBA fans. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? Sinabi naman ni PJ Tucker na ang panalo raw sa Boston Celtics at Philadelphia 76ers trade ay ang Celtics kay Paul George dahil sa kanyang paniniwala ay nagkaroon daw ng mas magandang series si Paul George kumpara kay Jaylen Brown. Entitled itong si PJ Tucker sa kanyang opinyon at nirerespeto natin yan, pero hindi ako mag-agree sa kanyang sinabi. Kung pagbabatayan lamang po ang kanilang stats, panalong-panalo itong si Brown kumpara kay Paul George. Si Jaylen Brown ay nag-a-average ng 26 points per game, 6 rebounds per game, 3 assists per game. Si Paul George naman ay 17 points, 4 rebounds per game at 3 assists per game. Diyan pa lang sa assist, kitang-kita mo kung sino ang nagkaroon ng magandang NBA playoff mga idol sa nagdaang NBA season. Si Brown napaka-consistent samantalang si Paul George ay hindi consistent. Kaya paanong mananalo itong Boston Celtics sa trade na ito? Isa pa, si Paul George matanda na, 36 years old, samantalang si Brown ay 29 years old. So long term ay panalong-panalo po ang Philadelphia. Pero gaya nga ho ng sinabi ko ay nirerespeto natin yung sinabi ni Tucker. Pero kung pagbabasihan lamang po yung stats at kung ano yung kanilang maibibigay long term at kung sa pagiging healthy sa katawan, nako, panalong-panalo po talaga ang Philadelphia.